So what is up with you guys? Ayan, so papunta tayo ngayon dito sa may Banawe, sa may QC, and then ipapaangat po natin itong Fortuner para makita po natin kung may mga tagas ba ng langis sa ilalim, or may mga kalampag, may mga sira na ba, may mga punit na ba, mga bushing natin dyan. Ayan, so let us go! Ang unit na to is 2014 to 2015 siya, and then nasa almost 100,000 kilometers na po ang tinatakbo niya. So ayan, so it's time. It's time. And then ngayon sisimulan na natin yung ating heavy BMS dito sa ating Fortuner B na 2015 or 2014. Anyway, so ito nga pala yung mga pyesa niya na gagamitin natin para dito sa procedure na to. Ayan, so ito, papakita ko na. So ito yung nasa unahan, water pump siya. Kasi papalitan natin yung timing belt na rin. Langis, ball joints. Ayan, dalawa yan. O tawag nila dito, rack end ang tawag nila dito eh. Pero sa amin sa US, ang tawag dito is inner tie rod. Ito, tie rod, ball joint pa rin. Kabilaan side, syempre 2 each ata. Stabilizer link. Ito yung end link naman kung tawagin sa amin. Dito stabilizer link. Tapos ito, ATF fluid, fan belt, serpentine belt, drive belt. Ito yung pinaka-pin sa timing belt. Syempre timing belt, nozzle holder. Tsaka ito yung bushing sa may sway bar link, valve cover gasket, tsaka main end seal ata to, pulley ng timing belt. Ayan, ito yung makapal, diba? So let us start now. So ayan, no, naka-jack na tong sakyan, nakataas na siya, and then yung gulong pinatong natin doon sa gilid. So if ever man na, na bumagsak sa akin, at least may sasapo kahit pa paano. Ayan, so drain na natin yung fluid. Dito tayo sa may oil pan. So ayan, 40mm ang gira natin. Ang buwelo kasi. Ayan, maluwag na. Tapos kailangan natin ganito, pansala. Bakit? Ayan na. Uy! So ayun na, natapos na yung mag-drain yung mostly ng fluid. So iiwan pa natin dyan ng mga ilang minuto para lang masagad yung tulo ba ng Ang langis, nakalimutan ko rin pala sabihin na it's best na tatanggalin nyo yung oil cap sa ibabaw para mas mabilis pa yung daloy ng langis palabas. So dito naman sa ATF fluid, same procedure lang. Luwagan mo lang yung bolt, kasi yun na. Try natin kung mare-rescue natin yung bolt na malalaglag, pero tingnan natin. Ayan na. So ayan, no. Ito yung itsura nung ATF fluid after 100,000 miles. So dapat, siya eh, same thing dun sa oil, pero given na yun eh. Ito, dapat to eh, red siya na fluid dapat eh, na medyo translucent ba. Tapos tignan nyo naman ito, parang ang itim na. Ayan. So make sure na sa mga sasakyan nyo, regular kayo nagpapalit ng ganito, based sa factory specification. Ayan. So ayan, lagay muna natin ito dito, and then balikan natin ito mamaya. So na-drain na natin yung oil, engine oil fluid, tsaka yung automatic transmission fluid, ATF. So dito tayo ngayon sa may timing belt at fan belt, drive belt, serpentine belt. Ayan. So tatanggalin natin yung drive belt, and then tatanggalin din natin yung timing belt. So itong timing belt cover, kailangan una sa lahat, kailangan natin tanggalin to. So meron siyang 6 bolts na natanggal na natin, yung dalawa dito, dalawa sa gitna, tsaka dalawa sa ilalim. So tanggalan natin yun, and ito ang itsura ng timing belt after 100,000 kilometers. Makikita nyo dito sa kotse na to, medyo actually in good condition pa siya kung titignan mo by visual inspection. Pero yung parang pinakalutong niya, hindi na natin malalaman. So as preventative maintenance, mas maganda kung
papalitan na natin to. Kasi naka 100,000 kilometers na to eh. So, by my inspection, I think ito pa yung original niya na timing belt from Toyota. Ito yung unang ano niya. So, ito kasi, pagka naputol to, wala na siyang parang warning. Basta biglang mag-i-snap na lang siya, tapos putol na. Eh, nasa loob ng ano mo to. Part to ng nung pinaka-crank pulley mo eh. So, maaaring hindi umandar yung sasakyan mo. Tapos dito naman, ito, papalitan din natin itong pyesa na to, yung drive belt. So, ito naman, I think, ganun din siya. Since brand new yung kotse, ito yung drive belt niya since nung brand new yung kotse. So, ayan o, nagka-crack na siya. Itong fan belt na to, by visual inspection, obvious na talagang pangpalitan na talaga. So, papalitan natin yon, pati yung timing belt. And then, ayun, move on tayo sa next. So, tatanggalin na muna natin to ngayon, and then doon tayo sa next part. Ano pang mga papalitan dito. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung timing belt, ay yung fan belt nagkakaroon na ng mga cracks. So, ayan siya, oh. Kita nyo, may mga cracks na siya. So, along the way, syempre, pag yan lumala, eh bigla na lang mapuputol yan, tapos makikita mo na lang parang hirap tumakbo yung sasakyan mo. Ayan, so kailangan natin siyang palitan ng bago. So dito sa may suspension, nakalasan natin yung control arm. Papalitan pa muna ng bushing yun. Pero itong inner tie rod, natanggal na natin. Tapos ito na yung bago na inner tie rod. Tapos ko-connect na lang yung tie rod na pang outer, tapos ayan, diretso na. So ayun no, time check, it's 12:30 na ng umaga, madaling araw. And then ayan, natanggal na natin yung throttle body tsaka intake, and then nilagyan po natin ng plastic yung mga ports ng intake dahil baka pasukan po siya ng mga masasamang elemento. Hindi, yung yung intake port baka pasukan ng kung anong bolt or kahit magkakaroon po ng interference sa loob ng makina, kaya kailangan po talagang takpan kasi you'll never know. Ito yung itsura ng intake natin. So kailangan siyang linisin, loob labas, tanggalin po yung mga langis, grasa, ganyan. And then susunod natin tanggalin is yung turbo. Ayan, kasama na din yung yung throttle body, lilinisin din yun. Small update lang guys. So ito na yung update dito sa ating Fortuner na ginagawa. So suspension wise, ano siya, pasensya na kayo at makalat. So outer inner tie rod andito na, nakakonekta na yung end link sa sway bar. And then itong upper control arm, napalitan na yung tatlong bushing yan. Ayan, yung doon, yung dito, tsaka yung ito, kitang-kita nyo. Ang problema na lang namin is yung lower control arm dahil yung bushing nun sobrang tigas. Dito naman sa makina, ang natitira na lang is valve cover. Bubunutin na lang natin yan, tapos lilinisin, and then papalitan ng bagong gasket. And then the last piece would be the turbo. Nandyan siya. So kailangan natin bunutin and linisin para talagang tanggal lahat ng carbon, ng dumi, ng grasa, ng langis, ng lahat. So patanggal na po yung natin, exhaust. And then pagkahugot po nito, isusunod na natin yung turbo para malinis na siya. Ay, video mo lang.
14. Ito. 14. Ay, flower. Di ko alam. Paborito sa flower eh. 8 yan, o kaya 6, ganyan. Kami ulit pag maaangatan namin. Zoom. Zoom. Mas lalabo kasi pag naka-zoom. Alright. Sarap pare. Ay, pagod pare. Quick update dito sa ating Fortuner. Ito yung ating Fortuner B. And then, ayan. So, ulitin ko yung intake na linis na, nakabit na. EGR, nalinis na. Oil seal, palitan na ng bago. Drive belt, ayan na. Water pump, ayan na, kitang-kita nyo. Shining, shimmering, splendid. Bagong-bago. And dito, sa part na to, nahugot na natin yung ating turbo at exhaust. Ayan o, andun siya. Ito mamaya, pero wait lang. So dito naman sa side na to, ayan, natapos na dito. And dito naman lilihain na ng konti yung rotor dahil medyo makalawang. Ayan, dyan. So ito yung turbo, nalilinisin natin. Nuknukan ng dumi. Close up natin ha. Ayan, so hindi naman siguro lahat, pero yan ang usual na itsura ng turbo pagka may leak, may oil, lahat na within 100,000 kilometers. Ay mga part ng turbo. And then third turbine, nothing unusual. Na naman kakaiba. So ayun, linisin na natin yung turbo. Yun na lang natitira, tsaka yung sa brakes, babalik na lang. So let's go. Almost done na. Ito ang ating project na Fortuner. So ang mga pinagagawa po natin lahat is yung sa pangilalim is yung pinakamabigat is yung control arm sa lower, and then next yung upper control arm, tapos yung inner tie rod, outer tie rod, end link. Yan, pinag natin yan. Tapos yung brakes, kinlinig din po natin. Pangitaas naman, which is yung lahat ng maintenance na may isip nyo. Oil change, engine oil change, ATF fluid, coolant, EGR cleaning, turbo cleaning, and timing belt, drive belt, pati yung oil filter. Ayan, pinalitan din natin. So ito na lang sa inyo. As you can see,
chaos po ang nangyari dito sa ating shop. And then, pero tapos na yung suspension. Dito naman sa pangibabaw, nalinis na yung AGR, pati yung turbo. So, this should be running like a well-oiled machine. Ayan. So, ayan, kitang-kita nyo pa rin. Yung ano ko, ay yung flashlight, dito pala. Ayan, ang kinang na nung AGR natin, ang intake natin. So, ayun. Ayan, drive belt, timing belt, bago na yung mga nakasalpak dyan. Hindi na natin napakita kasi hirap mag-video talaga ng ganito eh. Pagkabalik po nung ano natin, ng intake, kinabitan natin yung intercooler. And then, ayun na. So, ngayon, final step is, papalitan na lang natin yung oil filter. Yan, papalitan na lang natin yung oil filter. Ito po yung bago. Purig Toyota po yan. Last and finally step. So, pwede natin lagyan ng kaunting oil yung ating new, well, may grease na siya. So, parang extra precaution na lang to. Lalagyan na lang natin siya ng konting oil para lubricated naman siya. Makikita nyo medyo may tirang konting oil. Okay, mag-alala dyan. At ganyan talaga yan. Hindi mo po mawawala yan. Unless ibuksan po natin yung ano. Well, as time goes by, ano naman yan, paunti-unting nawawala. Kada oil change mo. So, ito yung ating oil na gagamitin. Urig Toyota. Hopefully, urig to. Pero, ayun na, ilalagay natin. So, meron tayong 6 na litro dito. Pero, i-start muna tayo sa 5 since hindi ko alam kung ano kung hindi ko sure kung ilan talaga ang tinitake na oil nito. So, tansyometer na lang. Pagka-start, tingin sa dipstick. Tapos, magdagdag kung kailangan. Marabang ka sa baka bayan? Pre, akala ko dito first day. First day at work. Tapas pa pre. Lumabas lahat ng langis. Improvise embudo. So nalagyan na natin siya ng coolant. And then this is it, the moment of truth. Dito naman sa cellphone, dito pa lang po natin yung bumper, dito tawag ang cellphone, pero yan, nag-start na siya. So, after 30 minutes ng pag-idle na itong sasakyan, ayan, makikita nyo naman, wala siyang kahit ano, like, misfires, check engine light, kahit anong ugong. So, confident naman ako dun sa ginawa namin dito dahil talagang wala naman talagang anything na unusual siya ngayon. So, ayan. So, ngayon, binabalik na lang po natin yung mga pang-ilalim, like yung mga undercover shield, ganyan. Tapos, ayun lang, test drive na. So, let us see. First start. Hindi pala first start to. Shifting gears, tingnan natin, nasa reverse na, neutral, drive, 2, low gear ata to. Tingnan natin sa 2, sa drive, neutral, and reverse. Mag-drive muna ako.
So, heavy PMS, yun ang ginawa natin para mapahaba yung buhay ng sasakyan. So, oil change, number 1 yan. Tapos, ATF fluid, coolant, EGR cleaning, para matanggal yung mga carbon sa loob ng intake at exhaust, turbo, yan, turbo cleaning. Nilinis din natin yung turbo. Tapos yung mga under chassis parts. Ayan. So, ayun lang. Nothing special here. Parang ang gusto ko lang talaga i-walk through kayo sa kung paano yung proseso ng mga ano. Kaya-kaya nyong gawin to. DIY. Kaya nyong gawin sa sarili nyo. So, pwede nyong i-try. Kailangan nyo lang ng mga certain tools para gawin tong buong process na to. Pero kung hindi kayo confident na gawin to ng sarili nyo lang, eh dali nyo na lang dito sa shop natin para kami na lang ang bahala sa inyo. So, ayun. I will see you guys on the next video. Bye-bye.